Yun o, hello mga kods, good morning. Meron tayo ditong isang unit, Viperman Euro. Yan, problema nito is wirings. So mali yung kanilang pagkabit dito, na kapag binusina mo, patay lahat, pati yung kanyang panel. So yung mga lods, sa umpisa natin yung pag-wirings. So binulak, tinanggal ko muna yung cover nito ng mga wire na to para mabilis natin ma-detect yung kanyang mga call code. So may mo-modify tayo dito mga lods. Kita nyo ba itong black, itong brown na may black, na may lining na black sa may busina, yan, tsaka itong green, magkatabi yan. Yan yung parehong nakakonect. Ngayon itong green na yan, ikakat natin yan kasi nakarugtong yan dito sa main supply ng kulay pula, pula na mayroong lining na black. Yan, ito kasi yung main supply ng hazard. Yan, pag hindi natin tinanggal yan, pag nagbusina kayo, parang ang tunog ay tit 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 tit, ganun lang. So nagana siya, mayroon siyang space. So i-modify natin yung, tatanggalin natin yung green na yun nga, tapos dudugtungan natin ng isang wire. Ito yung ginawa ko, dinugtong ko siya, yan o, kulay green, kinat ko siya doon. Yan, dinugtungan ko ng isang wire para maalis siya sa pagka ma-attach siya dun sa may red na may lining na black, which is yung supply ng hazard. So yun nga mga lods, in-attach ko tong, sunod naman tayo, attach natin tong red na may black, lining na black dito sa gray ng motor. Ito yung main supply ng hazard, or ng relay ng signal light. Yan, dyan natin attach. Tapos itong dito muna tayo sa headlight ng mga wire. Itong green, blue, tsaka itong red na may lining na gold yellow. Yan tatlong yan, ito yung magkakasama sa headlight to. Yan. So itong green, ikakabit natin yan sa low. Okay, sa low ng motor, o yung puti. Tapos yung blue, itong blue dapat sa high beam naman ito. Yan, sa blue rin ng motor. Yan. Okay. Sa blue din ng motor. Tapos itong red, okay, itong red na to, ito, naka-attach to sa mga loads kasi walang patayan ito. Yan. So in-attach natin sa brown ng motor kasi yung switch niya is wala na rin. So yan, di natin i-attach. Yan. Okay. So yun yung sa headlight. Sunod yun sa signal light naman. Nakikita nyo ba tong brown na may lining na green? Yan. Ito, kabit nyo naman sa may, yan, sa may right side ng motor, yung sky blue. Yan yung kanyang connection. Tapos itong brown na may lining na white, connect nyo naman siya sa left side o sa orange na signal, sa kabilang signal naman siya. So yun lang. So yun sa signal light mga lods. Tapos hindi rin kasi gumagana itong passing light niya nung kinabit nila. Tapos ang niyan, pati yung patay ng ilaw is hindi rin nila pinagana. So ang malupit niyan mga lods, bumili sila ng patay ng ilaw dito. Pinatanggal ko na kasi pinabili ng may-ari, ng isang mekaniko doon, pinabila nila. So ito ngayon, itong switch nito sa sa MDL. So mamaya kakabitan ko rin to ng MDL. Tuturo ko rin sa inyo mga lods kung papanikabit to na walang relay. Isasabay lang natin siya sa headlight kasi medyo kapos yung may-ari. So pwede naman siya lagyan ng relay, yun nga lang walang relay available. So ikakabit muna natin siya sa
sa headlight. Sasabay natin. So yun, may isang switch dito. Sabi ko nga dito, nandito na lahat ng switch. Starter, port, signal, hazard, tsaka yung passing, nandito na lahat. So bakit pinabilan pa sila ng switch ng ilaw at palupit niyan, pinabilan pa ng switch ng hazard. So yun, sabi ko ganun, kinamuti na naman talaga itong motor na to ng mga lods, no. So yun lang, sabi ko ganun ay, sige, re-rewirings natin. So balik tayo mga lods. Yun na sa signal light, no. At yung pinakanina. Tapos next natin mga lods yung sa sa passing light nya. Itong color code ng passing light dito sa sa domino switch o sa Honeywell switch. Yung orange, itong orange itatap natin siya dito sa high ng motor, sa high beam. Yan, kasama sila ng blue. Kaya dalawang blue tsaka orange naka-attach dyan. Yung high ng Honeywell tsaka yung passing ng Honeywell, yan, orange tsaka blue, tsaka dito rin siya naka-attach sa blue ng motor. So ang kasama niyan is yung puti. Magkasama yan sila, no. Yung puti naman ikakabit natin dito sa sa supply. Yun, sa brown. Ay, sa black pala, sa black. Ito. Sa black siya. Sa black yung accessories ng motor. Sa black natin para magkaroon ng supply itong switch na to. Tapos iti-trigger niya yung high beam. Kahit nakapatay yung motor, magpa-passing light siya. So yun na. Then sunod yung yung patayin yung kill switch niya. Itong kill switch ng mga lods, pwede rin man ito sa makina. Kaso nga lang dahil wala itong patay ng ilaw, ginagawa ko na lang patay ng ilaw. So nagtila ako kay manok. So yun, no. Ito yung connection ng ng kill switch. Itong black na may lining na white, tsaka yung pure black. Main supply ito ng kill switch ng mga lods, no. So gagawin natin to, patay na lang ng ilaw. So ang kasama niyan is itong white. Yung kanina yun sa may supply. Yan. So natin to, nakakonekta yan sila. Pagsamahin nyo yung puti tsaka black, tapos connection yan dito sa may accessories. Yan, accessories siya. Tapos yung black naman, itong black na may black na may lining na white, dito naman siya sa may brown, which is kapag ito kasi, kapag inon mo, magkakaroon to ng supply itong brown na to. Ito yung sa ilaw kasi mga lods, no. So pagkakaroon niya na supply, so gagawin natin dyan, iti-trigger natin siya ng switch. Ito, na kapag tinaas mo siya, nakataas na nga. Pag nakataas na siya, kasi top down din, yan, on ng ilaw. Pag taas, yan, patay ang ilaw. So ika-cut off niya yung kuryente na dumadaloy dito. So yun mga lods, ang pinagsama ko dyan is yung headlight switch, main switch na headlight, itong red na may golden na brown, tapos black na may yung black nito sa kill switch. Yan, pinagsama ko siya sa ito na dalawa, tapos pinagsama ko rin dito sa isang wire ng brown. So yan yung patayin ngayon ng ilaw niya. So yung mga lods, no. Then meron pa ditong isang wire, itong brown na may lining na red. Medyo malabo. Itong brown na may lining na red, ito yung sa hazard. Yan, hazard naman to mga lods. So wala tayong diode. So gagawin nyo yung dalawang diode, ipagsasama nyo yung may part kasi na may lining na silver. So yung black na puro, yung dalawang black na puro, pagsasamahin nyo yung mga lods. So mamaya sa ibang tutorial ko lods, ay ituturo ko sa inyo kung paano ko ginagawa yung sa hazard. So dito yung nakakonect siya sa brown na may lining na red, tapos yung dalawang point ng hazard na yon, i-connect mo na lang siya dito sa left and right. So magagana na yung kanyang hazard. So kailangan lang siya talaga may diode. So itong gagawin natin dito, iabang lang natin to. So yun lang mga lods, no. Then yung sa busina naman, ito yung kaninang kinating natin yung kulay green, nilagyan ko siya ng white. Ito nakakonekta naman siya sa accessories, sa black din, para may supply siya. So sineperate ko na lang
So sineperate ko siya, naka-accessories, tapos yung kasama niyan is yung black. Ito kasama niya yung brown na may lining na black. Ito naman is dun sa busina, itong light green sa busina yan. So ito yung papunta sa busina naman, yung isang switch nito ng Honeywell papunta naman dito sa busina. So yun lang guys, no. Then yung kanyang ito yellow na may lining na red, papunta naman ito kasi yung connection loads ng ng starter, papunta naman siya dito sa may yan starter, sa starter, no, ng motor. Yan, pinagsama ko yan. Ang kasama niyan is ito naman ang ang kasama niyan is itong, magkasama yan sila ng ng red na may lining ng blue. So itong isang red na may lining na blue, i-connect natin siya sa accessories, kasi kinondem ko na to loads na doon. Ginawa ko na lang siyang positive trigger ang kanyang starter. So may negative, yung isang wire doon ginawa ko negative sa kanyang starter relay, kasi hindi pwedeng puro positive, hindi siya magti-trigger ng andar kapag walang negative. So ginawa ko yung isang wire doon, ginawa ko negative, ito puro na lang siyang positive. Yan. So ginawa ko siya, yan, sinama ko dito sa accessories. Yan, sa accessories din sa mga loads dito sa may kulay black ng motor. So yun lang loads, meron pa itong yellow, tsaka itong ano pa ba, brown, pure brown, wala na to, wala na yung pure brown na yan, wala na yung mga loads, so i-disregard nyo na lang yun. So yun yung mga connection ng Honeywell Surge mga loads. Huwag lang kayo palilito, at kaya ko binuklad ito para makita ko yung mga grounded. So hindi sila nag-modify, kaya kapag nagbusina ka, namamatay yung kanyang panel, at the same time buong makina patay talaga. So yun lang mga loads, no. Kung kayo ay magdi-DIY ng ganitong Honeywell switch, sundan nyo lang yung tutorial natin. So marami na akong nakabitan nito ng mga loads na ganito. So okay na to mga loads, at ipa-final ko na lang, i-electrical tape natin, lilinisin natin to mga loads. So para makabit na lang natin yung kanyang Honeywell switch. So let's go. Ko muna ito mga loads, lilitragin ko muna. Pala mga loads, ito palang motor na to hindi namamatay. So mula dito sa kill switch niya, kasi 4 pin ito So itong kill switch niya, itong black, yan, itong black na merong lining na white, tinugtungan ng wire, yan papunta dito. Yan, binuksan ko dito kasi mula dito hanggang dito sa may CDI niya may connection, pero pagdating dun sa dito wala na siyang connection. So ibig sabihin putol itong linya nito mula dito, yan, mula dyan. So kaya ang ginawa ko na lang, nilagyan ko siya ng wire mula dito sa main socket, yan, main socket, nasa susian, main, papunta dito. So okay na siya, namamatay na yung motor, wala na siyang problema. So mayroon na siyang connection hanggang dito sa may CDI niya. So yun lang guys, kapag naka-encounter kayo ng mga susian hindi niya mamatay, may possible kasi ng mga yun, kasi yung mga trouble niya hindi agad yung papalitan ng susi. Yung 5 pin CDI niya pala nito mga lods, 6 pin pala siya. So pwede siyang gawing battery operated once na hindi na gumagana itong CDI. So sa mga susunod siguro mga tutorial natin, meron siguro tayo tuturo namin. So yun ang mga lods. So yun, nabalutan ko na rin. So ka-final na lang natin itong mga lods para paganahin natin. Let's go. So yung mga lods, na ko na siya. Yan, sige na natin siya, na maganda na, malinis na. Tapos okay na rin dito. So paganahin na natin mga lods yung kanyang switch. So nandito lahat. So switch on. Okay. So buksan natin yung ilaw niya. Yan. Okay. Low. High. Yan. Low. High. Low. High. Low. So patay natin. Okay. Tapos passing.
reversible light. Okay, may passing na siya. Then signal light. Yun, signal light mga lods. Hanggang sa likod. Ano? Okay. Sa kabilang side. Ano natin yun? So gumagana hanggang sa kabila natin. So gumagana. Okay. Try natin. Busina. Tapos yung starter nya. Gumagana yung starter. Mahina na rin battery. Mga lods, pero gumagana siya. So okay na. At nakaabang na rin yung kanyang hazard. Wala kasi siyang diode. So kakabitan na lang natin siya sa sakali. So okay na lahat mga lods. Ito nga pala yung switch na binili nila. So dito pa nilagay yung starter, samantalang meron naman siya dito. So lahat pinagana natin dito mga lods. Kaya laking ano na rin ang may-ari. Tapos ito gawin na lang natin ito sa kanyang MDL o mini driving light, itong switch na to. So kakabit muna natin yung mini driving light mga lods. Tapos titingnan na rin natin kung namamatay yung kanyang motor. So switch on. Gumagana. Maingay lang timing chain. So tingnan natin kung mamamatay yung motor. So okay. Yun lang yung kasimple yung ating pag-tutorial dito sa ating Honeywell switch. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin channel, please subscribe my channel. At hit mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga videos i-upload ko kung mahilig ka sa pag-DIY ng mga motor. Yun lang guys, ingat kayo palagi. God bless.